Ang prutas, mukhang simple lang, masarap pa, mura pa sa palengke. Pero kung mahinang bato mo, may 6 na prutas na tahimik na nagpapataas ng potassium sa dugo mo, nagpapabigat sa puso, at dahan-dahang sumisira sa kidney. Sa video na ito, ipapakita ko ang 6 na prutas na dapat mong iwasan, at 4 na prutas na tunay na ligtas para sa mahinang bato. Huwag kang aalis, dahil ang impormasyong ito ay maaring makaligtas ng buhay mo. Una, saging, ang akalay perpekto pero mapanganib. Sa bayan ng San Pedro, Laguna, may isang dating tindera ng gulay sa palengke, si Lola Teresita. 73 taong gulang na siya ngayon, may diabetes, at mayroon ding stage 3 chronic kidney disease. Pero hindi niya alam ang tungkol sa bato niya hanggang sa isang umaga. Biglang nanlamig ang kamay niya habang nagtitinda. Lola, hoy Lola, okay ka lang? Tanong ng katabi niyang magtitinda. Pero hindi na siya makasagot. Ang katawan niya ay nanginginig, ang puso ay parang gusto nang tumigil. Dinala siya sa health center, at doon nakita ng doktor. Ang potassium sa dugo niya ay umabot na sa 7.1 milimol bawat litro. Normal lang dapat ay 3.5 hanggang 5. Delikado na yan. Nang tanungin ng doktor kung ano ang kinakain niya, simple lang ang sagot ni Lola Teresita. Saging lang po, araw-araw. Mura kasi, malambot pa sa ngipin ko. Akala ko mabuti pa yan sa akin. Hindi ito himala kung bakit nangyari yan. Ayon sa pag-aaral sa International Journal of Nursing Sciences noong 2024, ang isang pirasong saging ay naglalaman ng humigit kumulang 422 miligramo ng potassium. Para sa isang taong may normal na bato, walang problema yan. Pero para sa mga taong tulad ni Lola Teresita na may chronic kidney disease, ang sobrang potassium ay hindi na nailalabas ng maayos sa ihi. Ang resulta, ang potassium ay nag-iipon sa dugo. Kapag tumaas ito, nag-uumpisa ang panliit ng kalamnan, panghihina, pagkahilo, at ang pinakamatinding panganib, irregular heartbeat o arrhythmia. Ayon sa mga pag-aaral, ang hyperkalemia o sobrang potassium ay sanhi ng halos 30% ng mga heart-related deaths sa mga pasyenteng may advanced kidney disease. Ibig sabihin ba nito na bawal na ang saging? Hindi naman ganun. Kung stage 1 o 2 kidney disease ka lang, maaari kang kumain ng kalahating piraso kada linggo. Pero dapat kainin pagkatapos ng pangunahing pagkain, hindi sa walang laman ang tiyan. At lalo na kung umiinom ka ng gamot tulad ng ACE inhibitors para sa blood pressure. Mas kailangan mong mag-ingat dahil ang gamot na yan ay nagpapataas din ng potassium. Ang payo ni Doktor kay Lola Teresita, palitan ng saging ng mansanas o peras, mga prutas na mas mababa sa potassium, pero may paihong nutritional value. 2. Citrus fruits, ang maasim na panganib. Si Mang Eduardo, 66 na anyos, dating driver, at ngayon ay may maintenance para sa hypertension at mataas na creatinine. Tuwing umaga, gawain niya, magbiga ng 3 pirasong kalamansi, isalong sa mainit na tubig, at inumin ng walang laman ang tiyan. Akala niya, ito ang perpektong pampagising, panlinis ng katawan. Pero nitong nakaraang 2 buwan, lagi na siyang nahihilo. Minsan, bigla siyang mawawalan ng balanse habang naglalakad. Hanggang sa isang araw, naramdaman niya ang sakit sa likod, malapit sa baywang. Pumunta siya sa doktor, at nakita, ang kanyang blood ay masyadong acidic, at ang bato niya ay pagod na. Ano ba ang kinakain mo tuwing umaga? Tanong ng doktor. Nang sabihin ni Mang Eduardo ang tungkol sa kalamansi ritual, umiling ang doktor. Yan pala ang problema. Ayon sa National Kidney Foundation noong 2024, ang citrus fruits gaya ng kalamansi, dalandan, at pomelo ay mataas sa citric acid. Para sa normal na bato, kaya nitong in-neutralize ang acid na ito. Pero para sa mga taong may kidney disease, ang prosesong ito ay nagiging sobrang trabaho para sa bato. Ang katawan ay kailangang gumamit ng bicarbonate ions para mabalance ang acidity, at ito ay nagdudulot ng electrolyte imbalance. Bukod pa roon, ang citric acid ay nag-aaksaya ng magnesium at calcium sa katawan. Kapag kulang ka sa dalawang mineral na ito, mas madalas kang makaramdam ng pagkahilo, pamamanhid sa kamay at paa, at panghihina ng buto. Ayon sa mga pag-aaral sa Food Chemistry Journal, ang sobrang acidic load sa katawan ay isa sa mga dahilan kung bakit mas mabilis ang pagbaba ng kidney function. Ano ang dapat gawin? Kung talagang gusto mo ng citrus, limitahan sa isang maliit na piraso ng kalamansi 1 beses sa isang linggo, at huwag kainin ng walang laman ang tiyan. Mas mainam na haluin sa salad o sa tubig pagkatapos ng pagkain. At higit sa lahat, iwasan ang pomelo kung umiinom ka ng gamot para sa blood pressure. Dahil ang prutas na ito ay maaring makasama sa bisa ng inyong maintenance. 3. Hinog na mangga, ang matamis na bitag. Sa isang baryo sa Bulacan, may isang dating guro sa high school,
Si Aling Victoria. 80 anyos na siya, may type 2 diabetes, at mayroon ding mataas na creatinine level. Pero ang hilig niya, mangga. Tuwing tag-init, kada hapon, kumakain siya ng kalahating hinog na mangga habang nanonood ng telebisyon. Isang araw, dumating ang pamangkin niya na nurse mula sa Maynila. Nakita ang lola na kumakain ng mangga. "Lola, alam niyo po ba na bawal yan sa inyo?" Tanong ng pamangkin. Nagulat si Aling Victoria. "Bakit naman? Prutas lang naman ito." Pero ang hindi alam ni Lola Victoria, ang 100 gramo ng hinog na manggang Filipino ay naglalaman ng halos 14.5 gramo ng asukal. Karamihan ay fructose. Ayon sa pag-aaral sa Journal of Renal Nutrition noong 2023, ang fructose ay mabilis pumasok sa dugo, nagpapataas ng blood sugar, at nagbibigay ng matinding pressure sa glomerular capillaries ng bato. Ang glomeruli ay mga maliliit na filter sa loob ng bato. Kapag patuloy na binobomba ng matamis na dugo, dahan-dahan silang nakakaranas ng damage, isang kondisyon na tinatawag na glomerular hyperfiltration. Sa matagalan, ito ay nagreresulta sa pagbaba ng kidney function, pagtaas ng creatinine, at mas mabilis na progression ng chronic kidney disease. Para kay Aling Victoria, ang kombinasyon ng diabetes at mangga ay double ang panganib. Hindi lang ang asukal ang problema, kundi pati na rin ang moderate potassium content ng mangga. Humigit kumulang 166 na miligramo bawat 100 gramo. Kaya ang payo ng pamangkin niya, kung talagang gusto niya ng mangga, kumain lang ng 3 hanggang 4 na kusara ng hilaw o bahagyang hinog, at pagkatapos lang ng lunch, hindi sa hapon o gabi. 4. Ubas, ang maliit na double panganib. May isang dati ng negosyante sa Quezon City, si Mang Roberto, 77 taong gulang, may hypertension at stage 4 na kidney disease. Mahilig siya sa prutas, lalo na sa ubas. Tuwing hapon, kumakain siya ng isang maliit na basket ng ubas habang nagbabasa ng dyaryo. Akala niya, dahil maliit lang ang ubas, walang masama. Pero noong nakaraang buwan, naramdaman niya ang pamumulikat ng binti, pagkahilo, at biglaang pananakit ng dibdib. Dinala siya sa emergency room. Ang nakita ng doktor, ang potassium sa dugo niya ay 6.8 milimol, at ang blood sugar ay tumaas din. Nagtaka ang doktor, "Kumakain ka ba ng maraming prutas?" Nang sabihin ni Mang Roberto ang tungkol sa ubas, tumango ang doktor. Yan pala, ang ubas ay may dalawang panganib, asukal at potassium. Ayon sa mga pag-aaral sa Annals of Medicine and Surgery noong 2024, ang ubas ay naglalaman ng mataas na natural sugar. Isang maliit na piraso ay halos katumbas ng isang kutsarita ng asukal. Pero ang mas malala, ang potassium content nito ay humigit kumulang 400 miligramo bawat isang tasa. Parang kasing taas ng saging. Para sa isang kidney na mahina, ang kombinasyong asukal plus potassium ay mabilis magdulot ng pagkapagod. Maaari kang makaranas ng panghihina, pananakit ng kalamnan, pananamlay ng mga daliri, at pagbigat ng dibdib dahil sa imbalance ng potassium at blood sugar. Ang puso ay hindi makakagamit ng tamang signal dahil ang electrolytes ay gulo na. Kung nais mo pa rin kumain ng ubas, limitahan sa 5 hanggang 7 piraso lamang sa isang pagkakataon. Kainin ng dahan-dahan, nguyain ng mabuti, at uminom ng 200 mililitro ng maligamgam na tubig pagkatapos para tulungan ang bato na mag-filter. Iwasan ang ubas na malamig mula sa refrigerator, dahil ang malamig na temperatura ay nagpapaliit ng blood vessels, na nagpapahirap sa bato na magtrabaho. 5. Pakwan, ang akalay pampalamig pero nakakapagod sa bato. Si Lola Delia, 70 anyos, may diabetes at early-stage kidney disease, ay mahilig kumain ng pakwan tuwing tag-init. Akala niya, dahil mostly tubig naman ang pakwan, walang masama. Kaya tuwing hapon, kumakain siya ng 2 malaking hiwa habang nakaupo sa labas ng bahay. Pero noong nakaraang buwan, napansin niya na madalas na siyang umihi sa gabi, halos 3 beses. Minsan, namumulikat pa ang binti niya habang natutulog. Tinanong niya ang apo niyang nursing student, "Apo, bakit ganito?" Nang sabihin niya ang tungkol sa pakwan, nagulat ang apo. "Lola, alam niyo ba na ang pakwan ay may potassium din? At dahil mataas ang water content nito, pinapagod din ang bato ninyo." Hindi alam ng karamihan, pero ayon sa case study sa Annals of Internal Medicine, clinical cases noong 2023, ang pakwan ay may humigit kumulang 320 miligramo ng potassium bawat isang wedge. 3 malaking hiwa ay pwedeng magbigay ng halos 1,000 miligramo na, halos kalahati ng recommended daily limit para sa mga taong may kidney disease. Bukod pa roon, ang pakwan ay may glycemic index na 72. Ibig sabihin, mabilis itong nagpapataas ng blood sugar matapos kainin. Para sa mga taong may diabetes at kidney disease, gaya ni Lola Delia, ito ay double whammy.
Ang sobrang water content naman ay nagpapahirap sa bato na mag-concentrate ng urine. Kaya madalas kang umihi, lalo na sa gabi. Ayon sa recent case studies mula sa Pakistan at United States noong 2024, may 3 pasyente na naospital dahil sa hyperkalemia, lahat dahil sa sobrang pagkain ng pakwan. Ang isa ay 72 taong gulang. Kinakain niya ng 3 linggo araw-araw ang pakwan. Ang potassium sa dugo niya ay umabot sa 6.6 milimol, delikado na yan. Kung gusto mo pa rin ng pakwan, ang pinakaligtas ay isang maliit na hiwa, halos 1 tasa lang o 100 gramo. Kainin sa tanghali, hindi sa gabi. Iwasan ang pakwang malamig, at huwag kainin kung may pamamaga o kaunting pag-ihi. Mas ligtas pa na kumain ng mansanas o strawberries na mas mababa sa potassium at water content. 6. Guyabano, ang malambot pero mataas sa asukal at phosphate. Sa isang maliit na barangay sa Cavite, may isang dati ng karpintero, si Tatay Narding, 76 na anyos, may stage 3 kidney disease. Mahilig siya sa guyabano dahil malambot at matamis. Ginagawa niyang merienda tuwing hapon, isang malaking piraso. Isang araw, nagtaka siya bakit lagi na siyang nangangawit ang kamay, lalo na sa gabi. Minsan, sumasakit pa ang likod niya malapit sa baywang. Pumunta siya sa health center para mag-check up, at nakita, ang phosphate level niya ay tumaas, at ang creatinine ay umabot na sa 2.3, mas mataas kaysa dapat. Tinanong ng doktor, "Tatay, ano ba ang madalas mong kainin?" Nang sabihin ni Tatay Narding ang tungkol sa guyabano, tumango ang doktor. "Yan ang problema, Tay. Ang guyabano ay mataas sa asukal at phosphate. Ayon sa mga pag-aaral, ang bawat 100 gramo ng hinog na guyabano ay may halos 23 gramo ng asukal. At ang phosphate content nito ay 1.5 beses na mas mataas kaysa mansanas. Para sa mga taong may mahinang bato, ang phosphate ay hindi naiaalis ng maayos, at ito ay nagsasama sa calcium sa dugo, nagdudulot ng vascular calcification. Ang vascular calcification ay isang kondisyon kung saan ang mga blood vessels ay nagiging matigas dahil sa calcium deposits. Ito ay nagiging sanhi ng pananakit ng buto, pamumulikat sa gabi, at pagtaas ng panganib ng osteoporosis. Ayon sa Journal of Renal Nutrition noong 2023, ang mataas na phosphate ay isa rin sa mga dahilan ng cardiovascular disease sa mga taong may chronic kidney disease. Kung nais mo pa rin kumain ng guyabano, 3 kutsara lang na maliit na piraso. Piliin ang hindi sobrang hinog. Kainin pagkatapos ng pangunahing pagkain, at uminom ng 200 mililitro ng maligamgam na tubig. Huwag kumain ng guyabano sa gabi o kapag may pamamaga, pananakit ng likod, o kaunting pag-ihi. Ang prutas na ito ay masarap, pero dapat kainin ng may pag-iingat. Mga prutas na ligtas para sa mahinang bato. Ngayong alam mo na ang mga prutas na dapat iwasan. Ano naman ang mga pwedeng kainin? Ito ang 4 na prutas na tunay na mabuti para sa bato. Una, mansanas, ang mababa sa potassium, mayaman sa pectin. Ang mansanas ay isa sa pinakaligtas na prutas para sa may mahinang bato. Mababa ito sa potassium, halos 161 miligramo lang bawat medium-sized na mansanas. At mayaman ito sa pectin, isang uri ng fiber na tumutulong mag-alis ng toxins at sumusuporta sa atay at bato sa pag-filter. Ayon sa mga pag-aaral, ang pectin ay tumutulong din sa pagbaba ng kolesterol. Kaya hindi lang bato ang natutulungan, pati na rin ang puso. Pinakamainam kainin ang mansanas ng may balat, kasi doon nakatago ang karamihan ng fiber at nutrients. Isang mansanas bawat araw ay sapat na upang maibsan ang pagod ng bato. 2. Peras, ang pampalamig, mababa sa asukal, banayad na detox. Ang peras ay may mataas na tubig, mababang asukal, at may natural na cooling effect na nakakatulong sa mga may pamamaga o alta presyon. Mainam itong kainin sa kalagitnaan ng umaga o hapon. Maaari ring i-juice ng diluted, 1 bahagi peras, 2 bahagi maligamgam na tubig. Ayon sa mga pag-aaral sa Nutrients Journal noong 2023, ang pears ay naglalaman din ng potassium, pero sa mas mababang dami kaysa banana, halos 176 miligramo lang bawat medium-sized pear. Isang maliit hanggang katamtamang peras bawat araw ay banayad na sumusuporta sa bato. 3. Strawberry, ang mayaman sa antioxidants, anti-inflammatory. Ang strawberry ay puno ng anthocyanins, isang malakas na antioxidant na tumutulong magpababa ng pamamaga at nagpapatibay sa maliliit na blood vessels ng bato. 5 hanggang 7 piraso bawat araw ay sapat upang makatulong magbawas ng pressure sa filtration system ng bato. Ayon sa mga pag-aaral sa Journal of Nutritional Science, ang strawberries ay naglalaman lang ng humigit kumulang 120 miligramo ng potassium bawat tasa. Kainin lamang ang sariwa, hindi pinatuyo o may asukal.
para maging tunay na benepisyal sa mahinang bato. 4. Blueberry, ang antioxidant powerhouse na pinapabagal ang kidney failure. Ang blueberry ay may pinakamataas na antioxidant sa lahat ng prutas. Mayaman ito sa polyphenols at anthocyanins na nagpapabagal sa paglala ng chronic kidney disease. Ayon sa mga pag-aaral sa Food Chemistry Journal, ang regular na pagkain ng blueberries ay nakakatulong sa pagprotekta ng glomeruli, ang mga filter sa loob ng bato, laban sa oxidative damage. Isang maliit na dakot, mga 5 piraso, bawat araw, kainin sa merienda o pagkatapos ng pagkain. Piliin ang blueberry na sariwa at hindi pinatamis upang hindi dumagdag sa trabaho ng isang pagod na bato. Ang blueberries ay mababa rin sa potassium, halos 77 mg lang bawat tasa. Mga gintong susi sa tamang pagkain ng prutas. Bago tayo magtapos, tandaan ang mga gintong susing ito. Una, huwag kumain ng prutas nang walang laman ang tiyan, dahil mabilis itong nagpapataas ng blood sugar at potassium sa dugo. Ikalawa, kainin ang prutas 40 minuto pagkatapos ng pangunahing pagkain upang mabagal ang absorption. Ikatlo, uminom ng 150 ml ng maligamgam na tubig habang kumakain ng prutas upang madilute ang potassium at asukal. At tandaan, iwasan ang malamig na tubig, mga smoothie na masyadong malapot, o mga prutas na sobrang tamis dahil pinapagod nito ang bato. 6 na prutas lang, saging, citrus fruits, hinog na mangga, ubas, pakwan, at guyabano. Hindi mo kailangang pagsisihan na kumain ng mga ito noon, pero ngayon alam mo na. May 4 na prutas na mas ligtas, mansanas, peras, strawberry, at blueberry. Hindi mahal, makikita mo lang sa palengke o grocery. Ang bato ay tahimik pero nagdurusa. Hindi ito agad nagrereklamo hanggang sa huli na. Kaya tandaan, ang simpleng prutas na akala mo ay mabuti, maaring siya pala ang dahan-dahang sumisira sa kidney mo. May natutunan ka, ibahagi mo sa kaibigan, kapamilya o kapitbahay mo na may kidney disease din. May sariling karanasan, ikwento mo sa comments. Sa bawat kwento mo, may taong natututo at nabubuhay. Sumama sa amin para sa susunod pang kaalaman. Maraming salamat at sana sa bawat kagat mo ng prutas bukas, malala mong ang tamang pagkain ay hindi lang lasa, kundi buhay.